Let's get more updates from the House of Representatives from mobile journalist Amy Atienza. Amy? The Philippines to ensure that will Amy, go ahead. the notices for blocking and takedowns. Yan. Yes, Amy, can you hear us? So ayan, good morning Angela, Diego. Nandito nga tayo ngayon sa House of Representatives at kung narinig naman natin yung usapin patungkol nga dito sa online gambling kasama ang House and Games and Amusement Committee, talagang tuloy-tuloy pa rin ang nagiging talakayan nila kung total ban nga ba or stricter regulations lang ang pwedeng mangyari dito nga sa online gambling. Ang pinupunto kasi nila dito matagal na kahit nung mga pauna-una nilang hearings and deliberations dito, organizational meetings na isinagawa din ng komite, nasabi na nila na dapat daw ay stricter regulations lang ang mangyari dito. Kabilang na nga dyan yung pagbaba ng mga illegal gambling sites. At yun nga, kailangan daw kasi dito na ma-recognize kung sino nga ba yung mga accredited ng PAGCOR para nga mag-operate bilang gambling sites dito nga sa online. Pero yun nga, napakarami daw kasing adverse effects at yan na nga rin yung mga sinasabi ng ilang mga kongresista rito na napakarami na raw kasing negative effects nitong online gambling, lalo-lalo na sa mga Pilipino. At kung makikita din natin yung ibang mga reports na umaabot na sa mga severe cases, yung online gambling, kaya titingnan pa natin at alamin pa natin dito sa Kamara kung ano nga ba magiging desisyon ng Games and Amusement Committee patungkol nga dyan sa online gambling. Angela, Diego? Amy, nandiyan ba si Congressman Shell Jokno? Kasi alam ko he's one of the first to file, pero for regulations siya. Tapos yung ibang congressman naman na for the abolition mismo of the online gambling, nandun din ba sila sa committee hearing ngayon? So far, kung si Congressman Shell Jokno, hindi pa natin siya nakikita dito sa House of Representatives. Pero kung makikita din naman natin yung nagiging participation ni Representative Shell dito sa House of Representatives, talagang nagiging active naman siya, lalong-lalo na kapag may gusto talaga siyang isulong or kaya ipaglaban sa kanyang mga advocacy bilang akbayan party list representative. Yung ibang mga congressmen, meron na din tayong narinig na mga filing of bills nga dito sa House of Representatives na yun nga, gusto nila total ban dahil nga hindi lang kasi yung effects nito sa mental, kundi pati daw kasi mga bata na yung nagiging affected ng online gambling. So nagiging mahirap yan dahil kung titingnan din yung demographics, majority ng mga gumagamit ng online gambling sites, lalo na yung mga illegal online gambling sites, ay nasa age range ng 18 to 24 years old. So yun yung gusto nila, maging total ban na nga ito at hindi na totally nga maisulong pa. And kanina narinig na rin natin sa hearing na mababa daw kasi yung naibibigay din naman ng online gambling pagdating sa gross domestic product nga ng Pilipinas, nasa 0.37% pa lang yung naiaambag nito. So titingnan pa rin natin nga kung ano nga yung mangyayari dito sa online gambling. Pero most likely, yung mga narinig natin kongresista, gusto talaga nila ay total ban, or complete ban itong online gambling. Alright, so any other hearings that we need to know that is scheduled today? Also, I would like to ask din kasi last week nagpauna na yung Makabayan Block sa pag-release ng kanilang mga SALN, diba? Para maging magandang halimbawa daw sila. Meron ba tayong nalalaman ngayon, Amy, dyan na susunod doon sa pag-release ng kanilang SALN mula sa House of Representatives? Well, so far, wala pa naman ibang hearing na magaganap. Actually, may mga scheduled pa tayong aabangan sa mga weeks to come dahil inalaw na nga din yan dito sa Kamara, na kahit recess ng plenary session, ay magkakaroon pa rin ng mga hearing dito sa House of Representatives. Pero bukod pa dyan, yung patungkol naman sa SALN, inaabangan natin na magre-release na nga rin ng SALNs yung ibang mga kongresista, lalo na sinimulan na ng Makabayan Block yung pag-release nila. So most likely din, yung mga kasama nila dito, usually sa Kamara, like yan sila Representative Laila De Lima, Representative Shell Jokno, pati na rin sila Representative Percy Sandanya. Most likely magre-release na rin sila ng mga SALN nila, lalong-lalo na kung meron na ding public demand na hinihingi. Pero ang mga inaabangan pa natin dito sa Kamara ay kung magre-release nga din pa ng SALN, yung mga may parang connection sa mga contractors. Isa na nga dyan, si Representative Garjola, pati na rin yung ibang mga representative na meron ding say or maraming opinion patungkol nga dito sa mga anomalous flood control projects. At isa na nga rin itong paraan para
kanilang ma-clear out yung kanilang pangalan. At yun nga, naabangan din natin kung magre-release nga ba ng SALN yung iba pang mga kongresista dito. Adjala Jeto. Alright, maraming salamat sa iyong oras. That was our mobile journalist, Amy Atienza, reporting live from the House of Representatives.